Sinagot na ni Kaufman ang mga atake sa kanya ni Hanilet. Nagiging mainit ang away ng kampo ng mga Duterte. Lalo na itong sa Dahig. Sa Dahig, si Roque sa isang grupo, si Roque, si Hanilet saka si Maharlika, kalaban yung grupo nila Kaufman, ni Attorney Kaufman. Si Kaufman, nakakampi naman yan. Kumbaga, ang nasa likod naman ni Kaufman, sila Sara at saka si Amy Marcos. Kaya makikita nyo dito yung awayan talaga ng kampo ng mga Duterte. Siguro, nakarating na ito kay Digong, nai-stress na siguro si Digong sa ganyan. Nakakulong na nga siya, tapos ganyan pang nangyayari. Ang atake kasi ni Hanilet Abansinya kay Kaufman, sabi ni Hanilet Abansinya, hindi na siya pinapayagang dumalaw kay Duterte. Alam niya daw na ang nasa likod nito na hindi na siya makadalaw ay ang abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. So ang sinisisi ni Hanilet Abansinya na nasa likod ng hindi napagpayag sa kanya na makadalaw kay Duterte ay itong si Kaufman. Ang ginagamit kasing dahilan ng hindi siya pinapayagan na makapasok na ay yung tawag niya daw kay Duterte tungkol sa kaso. Ang sabi ni Hanilet Abansinya, hindi naman daw nila pinag-usapan ni Duterte nang tinawagan niya daw ito, hindi naman sila nag-usap tungkol sa kaso. Ang sabi ni Hanilet Abansinya kay Kaufman, Mr. Kaufman, hindi ako nakikialam sa kaso na hawak mo. Hindi ako humihingi sa iyo ng kung anumang papel tungkol sa kaso, at hindi ko dinidiscuss yung kaso na yan. Yun ang sinasabi ni Hanilet kay Kaufman. Kaya ngayon, ang sagot ni Kaufman, hindi daw siya, wala raw pakialam at walang kapangyarihan ang mga abogado o ang counsel na pakialaman ang mga dadalaw. Ang may control daw niyan ay ang mga detention facility officials. Sabi ni Kaufman, ang mga detention center officials, hindi yung mga lawyers, ang nagdi-decide kung sino ang pwedeng bumisita kay Duterte. Kaya hindi daw siya dapat sisihin ni Hanilet Abansinya. Yan ang sabi ni Kaufman. Kumbaga, bakit siya sisisihin? Bakit siya sinisisi tungkol sa hindi pagdadalaw ni Hanilet Abansinya? Wala naman daw siyang kapangyarihan diyan. Ang nagdi-decide daw sa bagay na yan ay ang mga detention center officials, yung mga pinuno ng detention center. Sila yung nagdi-decide. Kaya lang siyempre, mahirap maniwala sila Hanilet diyan na walang hand o walang influence diyan si Kaufman. Siyempre ang pinagdududahan nila diyan, hindi, ginamit pa rin ni Kaufman yung influence niya. Ginamit niya yung influence niya sa mga detention center officials para hindi na siya mapayagan na makapasok. Ang lumalabas kasi dito, ito kasing si Hanilet, close kay Roque. Close kay Roque. Ngayon, itong si Roque sa kasi Kaufman, mainit talaga na ang away ng dalawa. Mainit ang away ng dalawa. Nagsasagutan na yan. Ay itong si Hanilet, identified sa grupo ni Roque, di siyempre, gagantihan niya ni Kaufman, damay. Kumbaga nandadamay si Hanilet Abansinya sa away ni Roque at ni Kaufman. Ang iniisip din siguro kasi ni Kaufman ay nung tumawag si Hanilet kay Duterte sa telepono, pinag-usapan yung kaso. Ay pag pumasok ito doon sa kulungan para dumalaw, baka magpag-usapan na naman ang tungkol sa kaso. Baka si Hanilet ang tagapagpaabot kay Duterte, kay Digong, tungkol sa mga ideya ni Roque tungkol sa kaso. Ang ideya kasi ni Roque tungkol sa kaso, wag nang umasa lang sa ICC. Mag-file na ng domestic remedy sa local Dutch courts. Kumbaga, gamitin na yung batas ng New Zealand, ng the Netherlands, gamitin na yung batas ng Dutch. Kasi ayon kay Roque, mayroong doon, pwedeng magamit na opening o remedy na bawal sa Dutch laws
na mayroong nakakulong sa teritoryo nila na hindi dumaan sa prosesong legal. Ay ito daw, kinidnap daw si Digong, kaya pwede daw itong questionin sa Dutch Court. Pag nag-decide ang Dutch Court, pwedeng sabihan ng ICC na i-release nyo si Duterte. Yun yung gustong remedy ni Roque. Dutch Court na ang gamitin, wag na lang ICC. Ay ang problema siyempre, ayaw ni Nicholas Kaufman noon. Sabi niya, crazy idea yun. Crazy idea yun. Sabi niya, bakit mo kakasuhan ang Dutch government? Samantalang kailangan mo nga ang tulong ng Dutch government para ma-release si Duterte. Pag ni-release si Duterte sa interim release, dadaan siya sa teritoryo ng Netherlands, ng Dutch. Bakit mo kakasuhan? Yun naman ang punto ni Kaufman. Pero yun na nga, lumalalim ang away na ito. Si Roque naman kasi masyadong madaldal, saka kung ano-anong mga maniubra ang ginagawa. Nagkakausap na ng Dutch lawyer na tutulong sa gusto niyang mangyari o nakakarating yan kay Kaufman. At si Roque, hindi naman siya nakakapag-usap kay Duterte pero ginagamit niya si Hanilet Abansinya. Kumbaga yung gusto niyang ipaabot kay Duterte, si Hanilet ang tagapagpaabot. Namumonitor ni Kaufman yon. Namumonitor ni Kaufman yon. Kaya siguro kinukontrol na rin ni Kaufman na makapasok si Hanilet. Kasi ito yung ginagamit ni Roque na parang daanan ng kanyang mga mensahe kay Digong. Siyempre, ang gusto ni Kaufman, makontrol yung mga information na nakakarating kay Digong. Kaya ngayon, pinagbawalan na si Hanilet. Nanggagalit ngayon si Hanilet. Ang sinisisi niya si Kaufman. Ang sagot naman ni Kaufman, hindi naman ako nakikialam dyan. Abogado lang ako. Kumbaga, ang lawyers daw, walang kapangyarihang kontrolin ang mga bibisita sa detainee. Ang may kapangyarihan daw dyan, yung mga detention center officials. Kaya lang, hindi maniniwala dyan sila Roque sa sila Hanilet. Ang tingin nila dyan, may kamay ni Kaufman yan, yung desisyon na yan ng detention officials. Kaya lang, siyempre, i-deny naman yan ni Kaufman. I-deny ni Kaufman yan. Ang malinaw dito, maangas talaga itong si Kaufman. Kahit malumanay lang magsalita, pero hindi nakakapurma sila Hanilet at saka si Roque. Ang kasi, siyempre sa parte ni Kaufman, ang kinikilala niya sila Sara. Hindi si Abansinya, si Hanilet. Na ayaw niya kay Roque kasi madaldal ito, mayabang. Kaya nadadamay ngayon si Hanilet Abansinya sa away na ito. Yan ang nangyayari dyan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.